Mga kabida, sa magandang hapon sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, mag-react lang po tayo. Ito hong bagong pahayag po ngayon ni Attorney Harold Respicio po, mga kabida. Isa hong kilalang IT expert. At siya yung kinasuhan po ni Chairman George Garcia ng COMELEC. Dahil ho dun sa kanya hong pagbulgar ng vulnerability po ng ACM. Okay, kung ito po ay naka-attach po, mga kabida, sa internet. Okay? So nagalit po itong si Attorney George Garcia doon po sa kanyang naging pahayag doon po sa kanyang vlog. Kaya kinasuhan po ni Attorney Garcia itong si Attorney Harold Respicio po. By the way, that's beside the point. Dito ho tayo sa reaction po niya doon po sa online voting. Okay? Ang sabi po ni Attorney Harold Respicio, pwede ho daw dayain ng COMELEC up to the last minute po, mga kabida, yung online voting po. Okay? Kung maalala po ninyo, kahapon po, mga kabida, naging usap-usapan po sa social media yung paiba-iba pong mga pangalan na lumabas doon po sa pagboto po ng mga OFWs po natin. May mga iba't ibang larawan na nakita po natin, na-grounds po sa social media kung saan po ay bumoto itong mga OFWs, okay, doon po sa kanilang mga piniling mga kandidato. Pero ang problema po, nung ginamit na po nila yung kanilang QR code po, mga kabida, iba po yung mga pangalan na lumabas. Okay? Hindi yung mga pangalan na binoto po nila sa online. Kaya nagalit yung mga OFWs po natin. Okay, nag-alboroto po, mga kabida, dahil ang tingin po nila isang pandaraya ho daw yung nangyari po kahapon sa online voting po ng mga OFWs. So yun po, bigla hong naglabas ng pahayag itong COMELEC. Ang sabi po ni Chairman George Garcia, kaya hindi ho nakita yung kanila hong ibinotong mga kandidato po, mga kabida, ng mga OFWs kasi ho encrypted po daw yon, meaning nakatago po for security purposes, para hindi ho maibenta daw yung boto daw, mga kabida. Hindi ko lang po maintindihan po bakit po, paano ho maibenta yung boto considering tapos na po yung mga OFWs na bumoto, diba? Yun yung hindi ko maintindihan. Confused po ako doon po sa sinabi po, mga kabida, ni Chairman George Garcia. Pakinggan muna natin ito hong naging pahayag, mga kabida, ni Attorney Harold Respicio. Narito po. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Ayun. So, ang sabi po niya, pwede hong baguhin daw, pwede hong dayain ng COMELEC yung online voting up to the last minute, Okay? So, may posibilidad daw yun, mga kabida. So this time po, mga kabida, pakinggan po natin ito hong si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Doon po sa kanya hong paliwanag kung bakit po iba yung lumabas doon po sa online voting po, mga kabida, ng mga OFWs kaysa doon po sa kanila hong binotong mga kandidato. Narito po. Encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila
Sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na naandon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. So yun po, nang dahil ho daw sa encryption, yun yung nangyari po, no? Encrypted yung boto po ng mga OFWs po natin kasi ho, the moment na nakas po yung vote, encrypted na po yun. Ang ibig sabihin po mga kabida, sealed na po yun, ano? Hindi na ho pwedeng makita yon mga kabida. Unless, kung hihingi ka po ng kopya after election, meaning after May 12, 2025 po mga kabida. So, napakatagal pa po yun, ano? Hindi ho katulad po ng PCOS po mga kabida, kung naalala po ninyo yung PCOS. Diba, after voting, after pag-cast po ng vote, diba, meron pong lumabas na resibo at makikita po ninyo yung mga pangalan po ng ibinoto po ninyo, ano? Ngayon, iba po dito sa ECM, ano? Hindi ho basta-bastang makuha po yung kopya po ng ibinoto po ninyo mga kabida, no? After ilang weeks pa po, no? After election pa po, pwede ho ninyong ma-request po yung kopya, ano? Kung yung talagang ibinoto po ninyo ay yun ba yung lumabas po dun sa machine po mga kabida, no? Yun lang po ang hindi ko maintindihan po mga kabida. Kasi ho, kagaya ng bumibili ka po ng mga produkto sa isang tindahan, di ba? Shall we say, pumunta ka sa isang department store, tapos yung binili mong mga produkto, may kakibat yun na mga resibo. Hindi ho pwedeng walang resibo po mga kabida, no? So, dapat yun din mangyari po mga kabida sa pagboto. Dapat may kopya ka. Para for transparency po mga kabida, wala hong duda, no? Walang pagdududa mula po sa part po ng mga botante na yung kanya hong ibinoto, yun talaga yung lumabas doon po sa kopya po niya, no? Pero ang problema, wala eh. Yun yung problema po dito. Okay? Kaya minsan, hindi ho natin may alis po sa isip ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga concerned parties, concerned OFWs po na nakaranas po ng ganito hong problema po mga kabida. Wala ho silang pwedeng maisip na dahilan, ano? Pandaraya po, cheating. Yun yung nasa isip po nila eh, kung bakit ganun eh. Kung bakit iba ang pangalan na lumabas doon po sa kanilang ibinoto kasi hindi ho na-explain po sa kanila. Yun ang problema. Yung sinabi ko po kanina mga kabida, hindi ho na-explain ng maigi sa mga botante yung function po ng ACM. Alright? Na walang makuhang kopya ng ibinoto po natin. Okay? Although meron daw after election pa po. Bakit ang tagal? Bakit hindi ho outright? Diba? Para po maiwasan yung pagdududa po mga kabida. So, ngayon, anong nangyari po mga kabida? Dami hong galit na mga OFWs, ano? In fact, meron pong mga OFWs na nagsabi po na alanganin na po silang bumoto po, ano? Dahil ho dito sa nangyari po mga kabida, kahit na po meron na pong explanation ito hong Commission on Election, ano? Mantakin nyo ha, ilang porsyento pa po yung nakaparehistro po mga kabida. Out of 1.2 million na mga OFWs po natin, I think nasa 4-5% pa po yung naka-rehistro, ano? So, napakalayo pa po, ano? Yung percentage po ng registered voters po, maliit lang po. Kung ikukumpara po natin mga kabida sa total number of OFWs po natin na qualified na bumoto po mga kabida, no? So, yun yung tanong po natin sa COMELEC kung bakit nagkaganon. Bakit mabagal yung registration process po, ano, ng mga OFWs po natin dyan po sa overseas mga kabida. Okay? Kaya nga, hindi ho maiwasan na mag-isip po ng hindi ho maganda ito hong mga kababayan po natin na nagtrabaho po sa labas po ng Pilipinas. Okay? So, dapat mag-ingat po ang COMELEC po dito, ano? Considering napaka-sensitive yung mga tao po ngayon. Dahil ho, yun nga,
yung mga pangamba po nila mga kabida na baka po magkaroon po ng dayaan. Ayaw na po natin ng dayaan po kasi karanasan na po tayo dyan, ano? Naalala po ninyo yung Hilo Garcia scandal, ano? Nung time po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? Napakatindi yung skandalo na 'yon. Okay? So ayaw na po nating mangyari po ito ngayong election po mga kabida. So dapat mag-ingat po ang Commission on Election. So para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong opinion patungkol po dito, ano? Kumbinsido po ba kayo? Kumbinsido ba kayo sa naging paliwanag po ng COMELEC, ano? Okay? You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.